Si Langgam at ang Tipaklong. Isang araw, maganda ang sikat ng araw. Abalang-abala ang lahat, lalo na si Langgam. Sa kabilang banda, may isang tipaklong na masayang naglalaro. Siya ay pawit-awit pa. Patalon-talon ito sa damuhan. Ilang sandali pa ay nakita niya si Langgam na dadaan at may bitbit na pagkain. Ito ay isang butil ng bigas. Kaibigan, bakit lagi ka gawa ng gawa? Ang ganda ng panahon. Halika at tayo ay maglaro. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Ang sambit ni Tipaklong kay Langgam. Salamat, mahal kong kaibigan. Ngunit ako ay abala sa paghakot ng pagkain. Marami-rami pa ito. Kailangan ko itong gawin para kapag tumating ang tag-ulan ay di ako magugutom at may sapat akong pagkain. Ang sagot naman ni Langgam. Nagpatuloy si Langgam sa paghakot ng mga iba't ibang pagkain. Iniipon niya ito. Hakot dito, hakot doon. Kahit pagod na siya, ay di siya tumigil. Habang si Tipaklong ay nagpatuloy sa ginagawa niya. Pakanta-kanta pa rin ito, nagsasaya habang apala ang lahat. Masaya siya sa ginagawa niya, hindi niya iniisip ang darating na tagutom. Lumipas ang mga araw, ganun pa rin ang ginagawa ni Langgam. Ipon ang ipon ng pagkain. Hindi rin nagbago si Tipaklong, palaro-laro ito sa damuhan. Lundag ng lundag, sayaw ng sayaw, hindi niya pinapakinggan si Langgam. Ilang buwan pa ang lumipas at dumating din ang tag-ulan. Malakas ang hangin, malakas ang ulan, kidlat at kulog. Maraming nasirang halaman at puno. Inaanod ito ng baha, mataas na ang tubig, walang mahanap na pagkain sa paligid. Ang bahay ni Tipaklong na halaman ay nasira. Wala siyang pupuntahan, malamig pa naman. Naisip niya agad ang kanyang kaibigan na si Langgam. Dali-dali itong kumatok sa pinto ng bahay nito. Kaibigan Langgam, papasukin mo ako. Ako ay gutom na at walang masisilungan. Napakalakas ng ulan. Pagmamakaawa ni Tipaklong. Agad na binuksan ni Langgam ang pinto. Pinapasok niya si Tipaklong sa bahay niya. Halika kaibigan, pumasok ka at kumain, ang sabi ng mabait na Langgam. Salamat kaibigan. Pasensya ka na sa abala. Hiyang-hiya sagot ni Tipaklong. Ngayon, alam ko na kung bakit kailangan mag-ipon ng pagkain kapag maganda ang sikat ng araw at pagdating ng tag-ulan ay may kakainin ako, ang pagsasamo ni Tipaklong kay Langgam. Ngumiti na lamang si Langgam. Mula noon ay nag-ipon na ng pagkain si Tipaklong kagaya ni Langgam. Wala siyang inaaksayang panahon para may kakainin siya. Pagdating ng tag-ulan, tinutularan niya ang kaibigan niyang Langgam.